Diretsahan at walang paligoy-ligoy ang mensahe ni John Wall para sa Los Angeles Lakers. Oras na raw para itigil ang isang experiment na hindi gumagana. Ayon kay Wall, malinaw na hindi dapat pinapasan ni Rui Hachimura ang responsibilidad ng pagbantay gabi-gabi sa mga superstar tulad ni Kevin Durant o Cade Cunningham. Bagamat kinilala niya si Rui bilang isang solidong weapon sa opensa, iginiit niyang hindi ito ang tamang papel para sa kanya sa depensa. Dagdag pa ni Wall, dito raw pumapasok ang tunay na silbi ng mga specialist ng Lakers, na sila Marcus Smart at Jared Vanderbilt ang mga tipo ng manlalaro na dapat humaharap sa pinakamabibigat na matchup sa perimeter, pisikal, agresibo at handang magpakasakit sa depensa. Sa pananaw ni Wall, nasasayang ang lakas ni Rui kapag pinipilit siyang gumanap sa papel na hindi akma sa kanyang natural na laro. Mas makikinabang daw ang Lakers kung ililipat si Hachimura sa bench role kung saan mas malaya siyang makakapagbigay ng scoring at energy habang ang defensive duties ay ibinibigay sa tamang tao. Sa huli, malinaw ang punto. Kung gusto raw ng Lakers na mabuo muli ang kanilang defensive identity, kailangan nilang ihinto ang maling eksperimento at ibalik ang bawat manlalaro sa papel na tunay na babagay sa kanila. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba tama si John Wall? Oras na bang baguhin ng Lakers ang paggamit kay Rui para mas tumibay ang depensa ng kanilang koponan? Samantala, mas lalong uminit ang usapan sa paligid ng Los Angeles Lakers matapos hayagang manawagan ng NBA analyst na si Jason Timpf na sibakin na si Rob Pelinka bilang general manager bago pa man ang trade deadline. Sa kanyang pahayag sa All-NBA podcast, sinabi ni Timpf na ang kasalukuyang roster ng Lakers ay hindi akma sa modernong NBA na nakatuon sa bilis, athleticism at shooting. Bagamat mukhang maayos ang record ng Lakers sa papel, iba ang ipinapakita ng advanced statistics. Nasa hulihan sila ng liga sa defensive rating, rebounding, steals at blocks, dahilan para madalas silang mapag-iwanan ng mas bata at mas athletic na mga koponan. Problema rin ng Lakers ang outside shooting, kabilang sila sa pinakamahina sa 3-point percentage at attempts, kaya nagiging masikip ang opensa at hirap ang depensa na makasabay sa mabilis na laro ng kalaban. Nagbabala rin si Timpf tungkol kay Luka Doncic. Kahit patuloy ang elite na laro ni Luka, hindi raw sapat ang suporta sa paligid niya at kung hindi maaayos ang direksyon ng koponan, posibleng humantong ito sa trade request sa hinaharap. Bagamat naghatid ng kampyonato noong 2020 si Pelinka, iginiit ng mga kritiko na mula noon ay sunod-sunod na maling desisyon sa roster ang ginawa ng pamunuan. Para kay Timpf, kung nais talagang masulit ng Lakers ang prime ni Luka, kailangan na ng mas malalim na pagbabago, hindi lang sa lineup kundi pati sa pamumuno. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Oras na ba para sa malaking pagbabago sa Lakers o kaya pa itong ayusin? Samantala, nahaharap naman sa masalimuot na sitwasyon ang Los Angeles Lakers bago ang kanilang laban kontra Sacramento Kings. Matapos ilabas ang injury report na naglalaman ng maraming importanteng manlalaro na wala o alanganing makalaro, itinuturing na questionable si Drew Timme dahil sa concussion protocol habang doubtful naman si Jackson Hayes dahil sa pananakit ng kaliwang bukong-bukong. Tuluyan ng ruled out sina Austin Reeves at Gabe Vincent dahil sa calf at back injury na lalong nagpahina sa rotation ng Lakers sa magkabilang dulo ng court. Pinakamalaking dagok para sa Los Angeles ang pagkawala ni Reeves na kasalukuyang may tinatayang 4 na linggong recovery period. Dahil sensitibo ang calf injury, inaasahang magiging maingat ang Lakers sa kanyang pagbabalik. Sa kabila nito, ramdam agad ang kanyang kawalan dahil sa kanyang solidong produksyon ngayong season. Dahil sa kakulangan ng ball handlers, mas mabigat ang pasanin kina LeBron James at Luka Doncic sa opensa habang inaasahan ding tataas ang scoring at rebounding contributions ni Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Sa depensa naman, posibleng maging mahina ang loob ng Lakers kung tuluyang hindi makakalaro si Hayes. Dagdag pa sa problemang ito ang patuloy na inconsistency ng koponan ngayong season. Sa record na 4 na panalo at 6 na talo sa huling 10 laro, unti-unting nawawala ang kumpiyansa at malinaw na identidad ng Lakers sa kabila ng mataas na inaasahan sa kanila bago magsimula ang taon. Lalong tumindi ang pressure matapos ang emosyonal na post-game rant ni Coach JJ Redick na sumasalamin sa lumalalang sitwasyon ng koponan. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin gumagaan ang schedule ng Lakers sa mga susunod na araw kaya't kinakailangan nilang manatiling matatag habang hinaharap ang sunod-sunod na hamon ng season. And going into every day with the mindset